Naniniwala ba kayo mga tol sa kasabihan kung ano ang tinanim mo ay siyang aanihin mo? Kung minsan totoo, madalas hindi. Pero dito po sa pagkakataong ito, nagtanim ng katraidoran. Ito pong si Alan Peter Cayetano. Kanino? Kay Loren Legarda sa ating pagkakaulam. Ito pong si Loren Legarda ay umaasa na siya po ang magiging Senate President. Kaya naman pumayag po ito lumipat mula po sa majority noon papunta sa majority ngayon. Pero nung sasalang na para sa nominasyon kung sino ang susunod na Senate President, tumindig agad ito pong si Senator Joel Villanueva at hindi po siya ang ninominate kung hindi si Alan Peter Cayetano. At napunta na nga po dito kay Alan Peter Cayetano ang posisyon ngayon bilang Senate President. Kaya mangyayari ba ito kay Alan Peter Cayetano since nagtanim po siya ng katraidoran kasama ng kanyang mga kasabwat, partikular ito pong si Puganteng si Senator Bato de la Rosa. Malalaman po natin lahat yan mamayang 3:00 po ng hapon kapag ka nagsimula na po ang pagbabalik sesyon ng Senado. Pero pasensya na kayo ha, kung ako po ang tatanungin ninyo, uunahan ko na kayo. Hindi po ako naniniwala na meron pong pagbabago sa leadership ng Senado mamayang hapon. But I'm still hoping na mapalitan po itong si Senate President Alan Peter Cayetano na demonyo sa paningin ni Top 1. Pero paano ba lahat nagsimula? Ito pong mga ugong ng pagpapalit o pagpapalit ng leadership na naman diyan po sa Senado. Yan po ay pinasimulan mismo ni Alan Peter Cayetano. Hindi ba kayo nagtataka na mismong nakaupong Senate President ngayon ang nagpapaingay? Sabi po ng ating informant, informant na lang, wala pong leadership change na nagtagumpay ng maingay. Lahat po, kudita nga kung tawagin. Stealth, ibig sabihin, it is being orchestrated or done ng tahimik at biglaan. Napakaingay po ngayon. Tapos, ang nagpapaingay pa, mismong nakaupong Senate President, kaya malamang sa malamang, gawa-gawa lamang itong issue po na ito mismo ni Alan Peter Cayetano. At ito nga po yun, siya po ang nagpasimula niyan nung nakaraang mga araw lamang. Sabi po ni Alan Peter Cayetano, dito po sa balita, kontra kudeta laban kay Cayetano lumutang. Ito po yung kanyang sinabi niya. Sinabi, medyo busy sila ngayon na tinatry kausapin yung mga miyembro namin na sumali ulit sa kanila. Si Alan Peter Cayetano mismo ang nagsasalita. Pinapaingay niya ang kudeta para lamang maging usapan ito sa harapan ng publiko at malamang sa malamang ito po ay pagsusumamo na rin sa kanyang mga kasamahan sa majority ngayon na huwag kayong babaligtad. Manila, Philippines, ilang araw lamang bago magpalit ang liderato ng Senado, inilutang mismo ni Senate President Alan Peter Cayetano na may mga nagtatangka na patalsikin siya sa posisyon na nakuha niya kay Senator Vicente Tito Soto III sa pamamagitan ng kudeta. Uulitin ko po yung sinabi ni Cayetano. Medyo busy sila ngayon na tinatry kausapin yung mga miyembro namin na sumali ulit sa kanila, sabi ni Cayetano. Pero hindi nito binanggit kung sino yung mga miyembro ng minorya ang kumakausap sa ilang senador na nasa bagong majority block. Hindi rin niya sinasantabi ang posibilidad na may magtangkang patalsikin siya sa pwesto. Nang tanungin kung matatag ang 13 miyembro ng bagong majority block sa Senado, you're always solid until you're not. But I believe in the 13. I believe in our cause. Dahil umalis na sa protective custody ng Senado si De La Rosa, 12 na lamang ang bilang ng grupo ni Cayetano sakaling muling magkaroon ng kudeta. Ganun pa man, yan ay napaka-safe pa rin sapagkat kinakailangan po ng 13 senador para po makabuo ng panibagong majority diyan po sa Senado. Maliban na lamang kung may ganitong sitwasyon. Halimbawa, higit sa 2 ang kumandidato sa pagka-Senate President. Kumandidato, ito pong si dating Senate President Mig Zubiri. Kumandidato, itong si Alan Peter Cayetano, 2 na sila. Kumandidatong muli, si former Senate President Tito Soto, 3 na sila. Tapos yung iba pang naghahangad dyan, kung meron man,
Pag yan ang nangyari, yung majority ng mga buboto sa mga senador, sa mga nangangarap na maging Senate President, ang siyang mananalo. At titingnan natin yan kung mangyayari yan mamaya. Pero inuulit ko, hindi ako naniniwala, sorry to burst your bubble, ika nga, na magkakaroon po ng leadership change ngayong araw po na ito sa Senado. Ito po kasi yung maugong na balita ngayong araw po na ito no? Sabi po dito, posibleng pagpapalit kay SP Cayetano aabangan sa pagbabalik sesyon ng Senado. Basahin po natin ito. Posible ngayong araw ng Lunes ang pagbabago sa liderato ng Senado sa muling pagbabalik ng sesyon matapos ihayag ni Senate President Alan Peter Cayetano na may mga umano'y kumikilos upang mapatalsik siya sa pwesto. Sa isang pulong balitaan, sinabi ni Cayetano na may nagaganap umanong pagtatangka ng kudita laban sa kanyang liderato sa Senado. Ayon kay Cayetano, may mga senador umano na kinakausap upang muling sumama sa grupo ng minorya na pinamumunuan ni Senate Minority Leader Vicente Tito Soto III. Dagdag pa niya, mayroon din umanong pananakot sa ilang senador na hinihikayat na lumipat ng panig. Sa kasalukuyan, posibleng mabawasan ang bilang ng mga sumusuporta kay Cayetano dahil inaasahang hindi dadalo sa sesyon si Senator Ronald Bato de la Rosa na umano'y malayang nakaalis sa Senado noong Huwebes ng madaling araw. Dahil dito, maaaring bumaba sa 12 ang bilang ng mga senador na maaaring bumoto para mapanatili si Cayetano bilang Senate President. Matatandaang 13 senador ang bumoto noon upang mailuklok si Cayetano sa pwesto, habang 9 naman ang sumuporta kay Soto, habang sina Senator J.B. Ejercito at Juan Miguel Zubiri ang nag-abstain sa botohan. Kung papanig umano sa minorya ang 2 nag-abstain at may mahikayat pang 2 senador mula sa kasalukuyang mayorya, maaari silang makabuo ng Magic 13 na sapat upang magsagawa ng panibagong pagbabago sa liderato ng Senado. Pero, ito lang ang maibibigay kong impormasyon sa inyo mga tol, na kung sakali lamang, pero you will be disappointed sa magiging outcome, but it is good rather than dito kay Alan Peter Cayetano. Bakit kayo madidisappoint kung sakaling magkaroon ng pagbabago? Kasi ang posibleng susunod na Senate President ngayong araw na ito, if possible, kung sakali lamang, ay walang iba kung hindi 2 lamang ang maaari kong pagpilian, no? Ayon po ito sa mga nakakalap kong impormasyon, pero ito po ay malayo sa katotohanan, mga tol. Baka paniwalaan niyo po ako dito, inuulit ko, malayo po ito sa katotohanan, pero possibly mangyari ito. Either si former Senate Presidents, 2. Sino ba yung 2 former Senate President? Si Chis Escudero o ito pong si Migs Zubiri. Hindi na po babalik sa pagka-Senate President si Tito Soto. Yan po ang paniniwala ko. O, yun na lamang para hindi po kayo malito kasi hindi po yan fact. Yan po ay paniniwala ko lamang. Pero bukod pa doon sa mga balita na atin pong pinag-usapan, ang isa sa mga personalidad na maingay po tungkol sa pagbabago ng leadership diyan po sa Senado ay ito pong si Attorney Jesus Palsis. Sabi nga po ni Attorney Jesus Palsis as early as May 16, Senator Mig Zubiri is leading the charge to remove Alan Peter Cayetano as Senate President. If Mig succeeds in ousting APC, then it would be sweet revenge for the shouting and threat of violence APC made against Migs over the EMBO issue in 2024. Naalala niyo po yon, no? Yung halos suntukin nitong si Alan Peter Cayetano si Senator Mig Zubiri. Pero kung nagpang-abot sila, malamang bugbog si Alan Peter Cayetano, black belter po itong si Mig Zubiri. Si Alan Peter Cayetano, matapang lang po sa salita yon, pero sa aktual na hand combat, hindi po ubra kay Mig Zubiri yon kasi sa aking pagkakaalam, holder po ng black belt, ito pong si Mig Zubiri. Tapos shooter pa. Kaya kahit saang anggulo tingnan, either sa hand combat or sa barilan, hindi uubra si Alan Peter Cayetano. Tapos meron pa pong sinabi dito itong si Attorney Jesus Palsis. Puntahan lamang natin, Sabi niya rito,
ay tungkol sa mga purist, no? Nakikiusap siya sa mga purist kung tawagin. Guys, sabi niya, I just want to warn you, don't be purist. If matuloy ang Senate coup bukas o ngayon, ibig sabihin may lilipat mula sa Duterte 13, ibang usapan ang flood control or mga kaso nila. But ousting Alan Peter Cayetano is still a win. Pray for the best outcome. O ngayon, pag-usapan natin muna sa kasaysayan kung sino po yung kauna-unahang nakaranas lamang ng Senate presidency sa loob lamang ng 13 days. Pero two-termer naman siya, yung ikalawang term niya ay mas tumagal. Ito po ay si former Senate President Camilo Ocias na nakakuha lamang po ng 13 araw sa kanyang posisyon. Kung sakasakali, yan po ay buburahin ni Alan Peter Cayetano ngayong araw na ito, pero very unlikely to happen talaga yan mga tol sa maniniwala ko dahil magiging 7 days lamang ang Senate presidency ni Alan Peter Cayetano. Kung magkakaroon po ng kudita ngayong araw po na ito diyan po sa Senado. Sino-sino na ba ang mga naging Senate President simula po noong 2000 hanggang 2026? For information lamang mga tol, ang pinakamaraming Senate Presidency nung panahong iyong binanggit ay si Franklin Drilon. Nakakuha po siya ng 3 posisyon. April to November 2000, July 2001 to July 2006, ang tagal nun, and July 2013 to July 2016. Ang mga iba pang Senate President ay sina Nene Pimentel, Manny Villar, Juan Ponce Enrile, Coco Pimentel, Vicente Soto III, Mig Subiri, Chis Escudero, Vicente Soto III, and Alan Peter Cayetano. Kaya kung paramihan ng usapan, panalo si Franklin Drilon, sumisigunda si former Senate President Tito Soto, at kung sakasakali ngayong araw po na ito, magdadalawa din ang either si Mig Subiri or si Chis Escudero. Ano? No choice eh. Alam niyo, sa dalawa po na ito, mas parang pinapaboran pa ngayon si Chis Escudero being a lawyer dahil nga po paparating ang impeachment trial ni Sara Duterte. May mga rumors na nagbago na daw ang posisyon ni Chis Escudero tungkol po dyan. At kung sakasakaling magiging Senate President si Chis Escudero, mukhang babaligtad na ang mundo para kay Sara Duterte. Rumors lamang po yon mga tol, at hanggat hindi po natin nakikitang nangyayari, wag po natin paniniwalaan. At sa usaping kudita na yan, ang member po ng minority ay na si Senator Erwin Tulfo ay wala pong alam sa sinasabing kudita. Dito nga po sa balita ng GMA News, sinabi po dito, on new Senate coup, no idea, sabi po ni Senator Erwin Tulfo. Pero sabi nga po nung informant natin, wala pong nagtatagumpay na kudita kapag ito po ay maingay. No? Tandaan ninyo, nilinlang tayo ni Alan Peter Cayetano. Hindi sila nag-ingay na magkakaroon ng kudita. In fact, lagi po sila nagtatanggi. To the last minute, tinanggi ni Alan Peter Cayetano na walang leadership change na mangyayari. Pero ano ang nangyari alas 3 ng hapon? Hindi lamang nila inirespeto ang tradisyon kung hindi parang binastos nila si former Senate President Tito Soto. Kasi sa lahat ng mga kuditang nangyari, hindi naman dumadating sa punto na nakaupo na yung Senate President doon sa kanyang upuan, saka lamang ipapaalam na nakuha na ang 13. Nung ikudita ni former Senate President Tito Soto, si former Senate President Chis Escudero, bago pa maupo si Chis Escudero sa kanyang upuan, alam niya na may bilang na po ang noon ay minority sa pamumuno nito pong si Tito Soto. Pero dito kay Alan Peter Cayetano, hindi po nila binigay yung kortesiya na yan kay Tito Soto. Ginulat nila ang lahat nang tumayo siya at sinabi niyang may bilang na sila habang nakaupo ang former Senate President Tito Soto sa kanyang upuan. Ano ba ang maaaring maging dahilan mga tol kung bakit magkakaroon ng leadership change kung sakali diyan po sa Senado? Isa po sa mabigat na dahilan ngayon na kinokonsidera ng members po ng Senate ay ito nga pong pangyayari yesterday sa pagbibitiw po nito pong si
Senate Secretary Mark Leandro Dong Mendoza, no? Sabi po dito sa balita ng DWAR Abante Radio, nahaharap umano ngayon sa posibleng pagkaparalisa ng mga operasyon ng Senado kasunod ng napaulat na pagbibitiw sa tungkulin ni Senate Secretary Mark Leandro Dong Mendoza. No, isa pong malaking dagot po ito sa Senate of the Philippines dahil napaka-sensitibo po at napaka-importante ng posisyon na ito ni Senate Secretary Mendoza. At hindi po ganun kadali magpalit ng sekretary ng Senado sapagkat yung familiarity syempre ng posisyon saka sa trabaho, hindi kaagad makukuha yon ng papalit sa kanya. Kaya isa po ito sa mga dahilan na kinokonsidera ng ilang mga senador saka yung kaguluhang dinulot nito pong si Alan Peter Cayetano sa pamamagitan po ng pagte-take into protective custody sa puganteng si Bato de la Rosa. Though ang sinasabi, kiniklaim nitong si Alan Peter Cayetano ay hindi daw po interest nila ang tinitingnan nila, kung hindi interest po ng Senado at ng taong bayan in general. Kasi sabi po dito, the Senate shooting is not an ordinary police situation in the street. We were on a high alert the whole day. We are a branch of government. I'm not protecting any senator here. We are protecting the integrity of the Senate, the integrity of our Philippine Constitution. Ewan ko, kung kayo po'y maniniwala dito kay Senate President na demonyo sa paningin ni Top 1, kasi bakit ko sinasabi mga tol na demonyo sa paningin ko po ito? Ang hilig po kasi nitong gumamit ng mga salita ng Diyos, pero lahat po ng mga sinasabi niya kabaligtaran sa mga salita na alam naman natin na ipinahayag po ng ating Diyos. No? Unang-una, dapat hindi nagsisinungaling kapag gumagamit ka ng salita ng Diyos. Napakasinungaling po nitong si Alan Peter Cayetano. Kaya sa interview po dito kay Attorney Canyosa, ang former IBP President, sasalpakin, tama ba? No? So soplakin niya ng mga legal na opinion itong si Alan Peter Cayetano to the extent na sa kanyang paniniwala dapat po sampahan ng kasong obstruction of justice ito pong si Alan Peter Cayetano. Pakinggan po natin ang interview sa kanya. Sir, ito po, una hong tanong, yung reaction nyo rin ho dun sa nangyari sa Senado. Ito nga po nangyaring pag-alis ni Senador De La Rosa sa Senate premises nung madaling araw nung Huwebes. Anong basa nyo dito, attorney? Kahiya-hiya ko yung nangyari. It reveals the character of the senators at saka yung kaguluhan na nangyayari sa Senado. At pretty obvious na nananaig yung personal na interest nila o their political interest kesa po yung pagsunod sa batas at saka yung pagtrato sa lahat ng batas. Itong mga mambabatas mga ito, sila dapat sumunod sa batas. Di ba? Tapos, makikita natin, sila mismo yung lumalabag sa batas. Alam niyo ang pag-harbor o pagtatago ng pugante, bawal na bawal po yan sa batas. Ang nakalulungkot dito, kung ang involved ba na tao dito ay pangkaraniwan lamang, gagawin ba yan ng mga senador na ito? No? Siyempre hindi. It happens na makapangyarihan dahil senador, tapos poprotektahan nila dahil kakampi po nila sa larangan ng politika. Nakakalungkot po yung sitwasyon na ito ngayon at sana mabago po ito. Pero lahat naman po ito kasi kasalanan natin eh. No, ako, guilty po ako dito dahil ibinoto ko in particular itong sina Robin Padilla, Jinggoy Estrada, no? Noong mga panahong iyon kasi, sila po ay nasa Uniteam at parang wala lang, gusto ko lang suportahan ng Uniteam, hindi ko na inisip mismo yung aking sariling desisyon. Ang talagang hindi ko lamang binoto na miyembro ng Uniteam ay ito pong si Loren Legarda. Kasi nung mga panahong iyon, parang pumapanig po ito sa makakaliwang grupo. May mga kumalat na issue sa kanya na parang pumapanig siya sa makakaliwang grupo. At bilang dating pulis, hindi ko yun matatanggap na buboto po ako sa mga sumusuporta sa makakaliwang grupo. Kaya inalis ko po siya at ang ipinalit ko sa kanya, unfortunately, isa ring DDS senator. Ito pong si
putiki kung tawagin ng marami. Kilala nyo naman siguro kung sino yon. Ang dahilan naman kung bakit ko ipinalit yon, dahil syempre buo pa ang unit team ng mga panahon yon. Pangalawa, meron po akong anak na PWD at nagsusulong siya ng magandang batas para sa PWD. Kaya binoto ko po siya. Tapos saka yung hindi miyembro ng unit team na si Senator JB Ejercito, kasama po yan sa binoto ko. And the rest, 10 unit team. Ngayon, dahil po nanalo yung ilan sa mga unit team na yon, nakalulungkot, bahagi po tayo kung bakit ganito na parang sarsuela ang Senado. Kaya kung hindi kayo bahagi, congratulations sa inyo. Hindi kayo naging tanga. Pero tayong mga naging tanga noon, sana hindi na tayo maging tanga sa 2028. Attorney, ito pong sinasabi nila, mukhang it seems that there will be another constitutional crisis dahil ayaw pong i-honor ng Senate leadership yung hinihingi ng ombudsman na CCTV copies, as well po yung pinapataw nilang preventive suspension ni Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca. Ang ombudsman po ba, once and for all, sa ilalim ng konstitusyon, mayroon po ba siyang kapangyarihan over the Senate Sergeant at Arms? Meron ho, sapagkat ang ombudsman, he can investigate anyone, including the President of the Republic. Pwede rin niyang investigahan ang sino mang public official, wala pong exception yan. Kasama na rin yung mga empleyado ng Senado. Sa mga tumatanggi pa dyan, tanga tayo, huwag nyo nang itanggi, mga tol. Kung binoto nyo si Robin Padilla, let's admit it. No? Aminin na po natin na tayo po'y naging tanga sa pagboto kay Robin Padilla at kay Jinggoy Estrada. O, tanungin ko nga kayo, binoto nyo ba si Robin Padilla at si Jinggoy Estrada noong 2022? Kung binoto po ninyo, i-comment nyo po dyan, yes, tanga tayo. Pero kung hindi po, i-comment nyo po, no, wala naman pong problema doon. Nakaraan naman na yun, mga tol. Lahat naman tayo pwedeng magkamali. Pero sana yung mga pagkakamali po natin, maging lesson learned, experience ba, sa atin bawat isa, at wag na po nating maulit sa inarap. Tuloy po tayo dito. At pati nga yung judiciary. So, ang linaw-linaw po niyan na mandato ng ombudsman, kung merong krimen o merong pinaghihinala ang krimen, yung ombudsman, so a complaint or by himself can investigate. And Attorney Cayosa, kung ayaw... Ang pinag-uusapan nila, mga tol, tungkol doon sa suspension na iginawad po ng ombudsman. Ganito po kasi yan Naglabas po ng preventive suspension for 6 months without pay ang Office of the Ombudsman laban po kay Acting Sergeant at Arms Mau Aplasca. Pero ayaw po itong ipatupad nito pong si Alan Peter Cayetano bilang Senate President ngayon. Kaya pala itong si Mau Aplasca naglabas pa ng pahayag kamakailan at siya pa rin yung pinuno ng OSAA. Kinakampihan kasi ngayon nitong si Alan Peter Cayetano. Ang tanong, pwede ba itong ginagawa ni Alan Peter Cayetano sa paniniwalang legal nito pong si Attorney Cañosa? Mukhang hindi po yan tama at merong pwedeng kaharaping kaso itong si Alan Peter Cayetano kung sakasakali. Pakinggan po natin patuloy ang interview. Pong ipatupad o ayaw pong i-honor nga ni Senate President Alan Peter Cayetano yung sinasabing preventive suspension ng ombudsman laban doon sa hepe ng OSAA. Ano po yung maaaring liability na maaaring ipataw kay Senate President Alan Peter Cayetano? Pero pwede ho siyang kasuhan kasi krimen po yung mag-obstruct ng justice kung isang tao, whether Senate President o ordinaryong mamamayan, if you knowingly impede, frustrate, or delay the investigation, prosecution ng isang akusado o suspect, then that may be considered obstruction of justice. So, pwede rin ho silang nanagot sa iba pang mga batas tungkol sa paghahandal ng ebidensya, tampering with evidence. So, lahat ito pwede ho naman. So, hindi ho naman kaagad-agahan to yung constitutional crisis. Kasi palaging tinatakot ang taong bayan pag sinabi ng constitutional crisis or separation of powers. Hindi ho. Hindi ho naman saklaw ito. Kung ikaw ay lumalabag sa batas at may sapat na dahilan, pwede ka kong kasuhan and after hearing, kung mapapatunayan guilty ka, mapapatawag ka ng
penalty, usually imprisonment, and usually if it involves public official, then disqualification from public office. Itong ganitong klaseng penalty, ang paggulong yan sa ombudsman lang po, correct? Kasi hindi naman po impeachable official ang senador, correct? Tama ako. So, ordinary suspect ka, ordinary krimen yan dahil na public official ka, siyempre, sa clown ng ombudsman. So, ganun po ang mangyayari. At ang didinig dyan na regional client court lamang po. At kung talagang gugustuhin din ng judiciary, ng regional client court, ng mga korte, including the Supreme Court, mabilis lang dapat yan. Ang problema kasi natin sa bansang ito, kaya yung mga lumalabag ng batas, yung mga mandarambog, at ang tapang-tapang kasi kahit kasuhan mo sila, aabutin ng siyam-siyam bago magkaroon ng desisyon. Kung minsan, yung decision na influensya, na tibili, at kung ano-ano pang mga ibang konsiderasyon, hindi yung ebidensya, katotohanan, at yung batas. Oo. Attorney, help us understand, kasi nitong mga nagdaang araw, nung ibinaba yung ICC arrest warrant, nung una, hindi pa isinapubliko sinasabi nung kampo ni Senador Bato de la Rosa, hindi namin alam kung authentic yan. Pero nung sinabi ko ng ICC na meron nang kinonfirm ng ICC na meron nang arrest warrant, ang sinasabi naman po ng kampo ni Senador de la Rosa, walang jurisdiction ng ICC dito sa bansa. Kaya hinihintay nila, sabi nila, nasaan yung arrest warrant from a local court dito sa atin para ma-aresto si Senador Bato. Kayo, sir, help us understand dahil meron tayong Republic Act 9851, itong Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law and Other Crimes Against Humanity. Anong implication nun, sir? Kailangan pa ba talaga na merong local court na mag-release ng warrant para ma-aresto si Senador de la Rosa? Hindi na ho kailangan. Ang linaw-linaw batas na sinasabi ninyo. So, hindi ho naman pwede dagdagan yan ng anumang mga kondisyon dahil sinasabi ng abogado ni Bato de la Rosa o kahit sinasabi ng isang senador sa kanilang resolusyon o kaya sinasabi ng Senate President. Wala po silang kapangyarihan baguhin yung batas. At sa tingin ko, marami sila lamang lahat nagsasalita, abogado sila So, basahin lang po nila yung batas. Pero yung biglang sasabihin na susurrender lang natin by local court order, gumagawa sila ng sariling batas. At the very least, dapat yan, since merong warrant of arrest, kitang-kita naman nila, pag-aresto ka, and then questioning mo yan dun sa korte kung gusto mo. Pero hindi mo pwede yung precondition for compliance with the warrant of arrest. At sila na rin mo mismo, si Senator Cayetano, senador na siya nung ginawa yung batas niya. Yung ate niya, senador na, yung mga kasamahan, Chis Escudero, si Zubiri, senador na sila, Jingo Estrada. Mag-usap sila. Silang gumawa ng batas na yan. Wala ko naman nakalagay doon na idadaan mo na sa korte. Nakalagay doon, may surrender the accused to the International Tribunal. Ang linaw-linaw po, hindi yan pwedeng ng mga senador to a resolution o mga paulit-ulit na sinasabi ng Senate President o kaya ng abogado ni Bato, hindi rin ho pwedeng dagdagan ng Supreme Court ang batas. Yun ang pinaka nakalulungkot talaga dito, na ginamit nila ang Senado para protektahan si Bato de la Rosa. Pero ang pinaka punot dulo talaga niyan, mga tol, ginagamit nila ngayon ang Senado para protektahan ang mga Duterte. No? Inamin nito pong si Bato de la Rosa na kaya po siya nagpunta diyan po sa Senado noong May 11 ay para po iboto sa pagpapalit ng leadership itong si Alan Peter Cayetano. Na-interview po siya nitong si Jessica Soho. At ito nga po sa shared post nitong si Attorney Carlo Ibanez, nakalagay po dito, inamin ni Bato na kaya lang siya pumunta sa Senate para patalsikin si Soto. Tinawagan daw siya ni Alan Peter Cayetano at kinumbinsim pumasok. So yung sinabi niyang pumasok daw siya kasi nahihiya na siya sa bayan, hindi totoo yon. Senador siya, hindi para sa bayan, kundi para kay Alan Peter Cayetano at sa mga Duterte. Nakakahiya, di ba mga tol? Kaso lang, wala tayong magagawa kasi marami ding mga tanga talagang mga Duterte supporter na kahit
anong gawin ng mga Duterte at ng mga sumusuportang politiko sa mga Duterte, pikit mata po silang maniniwala at susuportahan ng hindi po magtatanong. Ganyan po ang utak ng mga tatanga-tangang DDS. Maraming salamat po sa inyong lahat mga tol, at sa nag-send po ng super sticker, maraming salamat. Sa lahat po ng mga manonood natin, shoutout po sa inyong lahat. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe, see you always. Bye for now mga tol.